Ito pong nangyayari sa amin dito sa loob. Normal ba siya? Sa isang lalaki yung gano'n. Kaya nandun yung idea na, oops, baka ganito yan. Baka, bye. Ako si Jeneline Mercado. Matatakot ka sa tindi ng kompetisyon at bilis ng pangyayari dito lang sa Inside Protege. Dagdag pa sa nakakatakot na tindi ng kompetisyon, in celebration of Halloween ay nakakatakot din ang darat na ng mga protege na itsura ng quarters nila. Ang mga nakakatuwang eksena na naganap sa espesyal na araw na ito, matutunghayan nyo na. Ito ang mga drama at kwentong hindi nagtatapos sa entablado. Ito ang Inside Protege. Bago magsimulang mag-rehearse ay sinermonan muna ni Mentor Ray ang protege niya. Kaya lang kayo nandito today, ulit, is because marami pa rin tao na gusto pa rin kayong bigyan ng pagkakataon. You have to understand that. So alam ko kung mga bata pa kayo at hindi nyo naintindihan ang ibig sabihin ng concept of time. Alam nyo siguro, relo, mahirap. Nakita nyo. Constant yan. Pag hindi ka na dumiretso yan, may iwan ka. You're always catching up. Like, ang sitwasyon natin, palagi tayong playing catch-up. Pero the whole day, nakatanga kayo. You're wasting too much time. Maya-maya ay dumating si Mentor Aiza para pag-usapan ang kakantahin ni Criza. Ano po kung kakantayin mo? Ano po? Preferably a vocal song, hindi dance. So, you need to show your pipes. So, impress us with what you have. Yun yung thing. You gotta impress us. Me, not the judges. Impress me. Fine, got you. Yung masok sa gusto. Okay, there we go with that. Nang makitang nagsisimula ng mag-prepare for the next gala ang mga kasama niya, si Lyra nabahala dahil hindi pa rin dumadalaw ang mentor niya. Hindi niya po sinasabi kung kailan po siya pupunta dito sa quarters kasi po, may sakit pa po siya hanggang ngayon. Parang maano pa rin po, parang sama pa rin po yung pakiramdam niya. Kasi po, hindi po kasi ako sure sa kanta ko eh. Kung ano po, B Pyramid po or Bring Me to Life, parang hindi ko po alam talaga yun. Maya-maya ay pumasok rin sa interview room si Kenneth na may parehong hinaing. Mentor yung mga problema. Mga problema ni mga mentor. Hindi po kami nagkikita nga rin po ni Mentor, di ba po? Tsaka di ba po yung song choice ko, bigla na lang din dumadating sa akin. Ngayon lang naman po ako magre-reklamo eh. I really don't want to move like that. Yung kanta ko po, hindi po ako komportable. Ako din po, Diyos. Kasi baka matanggal kami. Gusto ko po talaga lumaban. Alam ko sa sarili ko na kaya ko. Kaya lang kulang po ako ng guidance eh. Matapos masermonan ng mentor nila, hanggang hapon ay tutok sa rehearsal ang So What? Forever yours. Faithfully. Ganun lang ba yung boses niya? Dapat sa taas siya. Parang nagtataas siya eh. Through space and time, always another Parang ganon. Okay. Wait lang, tulungan na muna natin sila. Hindi alam ni Kenneth na dahil sa ginawa niya ay nainis sa kanya si Sander. Napaka-importante po sa grupo namin yung practice. Kasi grupo kami, voicing, guitar. Pero every time, napansin ko lang po, every time nagpa-practice kami, talagang nandyan at nandyan makikita mo si Kenneth lalabas. At pahingin tulong or mag-ano ko naman kayo, ganyan. Parang gusto niyang i-distract yung ano namin, yung ginagawa namin. Si Kenneth po, kasi minsan napapansin ko din po na pag nagpa-practice kami, bigla niya kami tatawagin. Ewan ko, bakit lagi siya involved sa lahat?
lahat ng bagay. Away nila na Ramon. Nag-aaway si... Actually, hindi man nag-aaway si Sam tsaka si Denise. Tapos nakisali siya, di ba? Etchosera. Etchosera kasi tawag dun eh. Normal ba siya? Sa isang lalaki yung gano'n? Actually, nagdadalawang isip ako kung ano ba siya. 50-50 or ano. Nandun yung idea na, ops, baka ganito yan. Baka, bye. Kinagabihan ay napansinan ni Kenneth ang malamig na trato sa kanya ni Sander. Bakit? Ano ba ginawa ko? Wala. Ano ba ginawa ko? Dahil hindi kinakausap ni Sander, si Kenneth sa ibang miyembro ng SOWAT nagpaliwanag ng side niya. Kinausap ko siya dito kanina. Nang maayos. Di ba pumasok ko, Sander, galit ka ba sa akin daw? Sabi niya, Hindi niya ako kinikibo. Parang ngiting aso. Alam mo yung ngiting aso, yung teke, parang Yes. ganun. Pinaplastic lang ba ako ni Kuya Sander? Kasi, Sander, pag kinausap mo yan, totoo lahat ng sinasabi mo. Prank ka yan eh. Natataon lang na pag nag-ano kami, may usap-usapan mo lang. Tinatawag mo kami. Usapan naman po namin, di ba, pag schedule po namin, kahit na nagpa-practice, i-check po yung schedule. So, tinawag ko po sila kanina. Tapos, after nun, wala naman po akong wala akong ginawang masama. Hanggang sa matapos ang araw ay hindi nagkausap ng maayos sina Sander at Kenneth. Kinabukasan, pagkagising ng mga protege, ibang klaseng quarters ang tumambad sa kanila. Oh my gosh! May kamay dito! May kamay dito! Nagulat ako! Tignan mo, tignan mo! Tignan mo, dali! Oh my gosh, scary! Tao ba dyan? Bakit may ano? Huwag bisirain! Excited sa mga Halloween props, kahit maaga pa ay nagsimula ng magtakutan ang mga protege. Wala yan, oo. Etong paa, tingnan mo. Face your fear! Buto naman kasi hinaharap sa mukha eh. Nakakadiri talaga kahit ako hindi ko mahawakan. Ay, alin ko nga. Okay na. Glass-glass po ako. Ito pong nangyayari sa amin dito sa loob. Tanghali ay bumalik sa quarter si Mentor Aiza. At bukod sa protege niya, ay tinulungan din niya ang namumroblemang si Kenneth. Parang past 2 performances, masyado kang production number eh. So I mean, siguro it's time to showcase kung ano yung boses mo talaga. Diba? Kaya parang sabi ko kanina, nakita ko to. Palitan mo kaya ng kailangan kita. Diba natin? Ipa-inform mo lang din ang binago mo, pero kung di ka komportable, ikaw ang kakanta. Tandaan mo yun. Kaya kami, even if gusto ko to for her, if feeling niya hindi niya kaya, then I don't push her. Tayo, sa pakinggan mo nga ako. Sige. Kailangan kita ngayon at kailanman. Okay naman siya.
Siguro yung atake mo dun sa pagpasok sa simula, huwag mo kagad ibigay yung natural voice mo. Tiptoe ka lang. Pag nag-uusap kayo, kunyari, hindi ka naman nagsisimula makipag-usap ng malakas kagad yung boses mo eh. Nakikiusap ka eh. Maniwala ka sa akin. Kailangan kita. Eh, what if ayaw niya maniwala sa'yo? Tsaka ka magiging insistent. Kailangan kita ngayon at kailanman. So, kaya yun yung kwento kung ba't ka lalakas sa dulo. Not because kailangan mong bumilit at gusto ni JR na ka. Pero dahil kailangan ng song. So, magsimula kang quiet lang para makita yung difference. Matapos mananghalian ay tuloy pa rin ang takutan at kulitan ng mga protege. Hoy! Ano nangyari sa'yo? Sinong gumawa sa'yo na ganyan? Tingnan mo! Dahil sa kasalang pinula mo! Kero ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Masama pang pumatay ng lamok! Anong mundo? Uy! Ano ka ba? Namatay! Biglang namatay. Tumayo ka, tumayo ka, tumayo ka. Tayo! Bukas ang bugbugan training at rehearsals ng mga protege para sa susunod na live gala. At sa linggo, another live elimination night. Huwag iwan sa swerte ang kapalaran ng paborito mong protege. Simulan agad ang pagboto oras na magsimula ang live gala. Ito ang mga drama at kwentong hindi nagtatapos sa entablado. Ito ang Inside Protege. Yung plano ko, di ba yung bibigyan ko si Ate Denise ng ano daw? Okay. Sir, pwede po ba ako check